Nag-udyat na ngang magsimula ang round 2 na laban kaya excited na ang mga pirata sa kanilang masasaksihan. Pinagtatawanan lang din sila ng tatlong kalaban at kampante sila. Agad na nagsimula ang coin toss at nanalo ang kalaban ng mga bida. Meron silang mga bola sa ulo at para manalo sa laro kailangan mo itong kunin at ihulog sa ring ng kalaban. Pinapapwesto naman ni Zoro si Sanji pero patuloy pa rin silang nagtalo dahil ayaw niya daw isuot ang bola sa ulo. Nag-cheer din ang iba nating mga bida para mabawi si Chopper pero pinagtawanan lang sila ng mayabang na Foxy dahil eksperto daw ang mga alagad niya sa Groggy Ring game. Hindi na rin daw niya kailangan tulungan ng mga to kaya manunood na lang siya ng laban. Ibig sabihin lang nun sa kahit anong laro ay pwedeng mandaya ang Cole Okoy na si Foxy kaya naman nagagalit na si Nami. Habang ang dalawa naman ay patuloy sa pagtatalo kung sino ang magsusuot ng bola. Buti na lang sinabi ni Nami na bagay sa kanya ang suot na bola kaya naman nagpasikat na si Sanji at pumayag na maging ballman. Pamwesto na nga silang dalawa at pinahubad muna ng referee ang espada ni Zoro dahil bawal daw ang kahit anong armas. Inasar naman siya ni Sanji kaya nagsantukan na naman sila. Bago magsimula, pinaplano na nila Zoro kung paano nila kukunin ang bola sa higanti na yon at ang mga audience naman ay excited na sa kanilang makikita. Kinakabahan na din si Chopper sa oras na to dahil kailangan siyang mabawi nila Zoro. Pagkapito ng referee mabilis umatake ang kalaban para kuhanin ang bola. Umakyat naman si Sanji sa malaking higanti pero sobrang dulas ng mga balat nito. Pinasa siya papunta sa gitna at kinakabahan na din sila Luffy sa nangyayari. Nakuha naman siya ng isa pang higanti at pinasa para makagol. Si Zoro naman ay sinusubukan pigilan ng kalaban habang nakikipagtalo kay Sanji. Pinagpasapaahan na siya sa ere at nagbabadyang gamitin ng hamburger dunk sa ating bida. Umiiyak na ang iba pa nilang kasama sa takot pero si Zoro ay hindi pumayag na mangyari yun. Hinagis niya ang isang higanti para maligtas si Sanji pero hindi siya pumayag na mailigtas ni Zoro kaya gumawa ng paraan na makawala sa kalaban. Tagumpay naman silang depensahan ng base at bumulagta ang dalawang Cole Okoy. Nagpatuloy silang magtalo habang sinabi ng announcer na ngayon lang nangyari na meron na kalaban ng maayos sa kanilang team. Maging ang mga Foxy crew ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan pati na rin si Foxy ay napatulala na lang. Tawang-tawa naman si Luffy sa kanila dahil imbis na samantalahin habang tulog ang dalawang kalaban pero inuna pa rin nila ang pagtatalo. Agad na rin umatake si Big Fan at wala silang nagawa kundi tumakbo dahil sa sobrang laki nito. Nakita naman nila na meron blades ang mga sapatos nito at sinubukan i-report sa referee pero hindi sila pinansin na parang walang nakikita. Sa sobrang galit ni Sanji sinipa niya ng sapatos ang referee at binigyan naman sila ng yellow card nito bilang violation. Ayon pa sa announcer kapag naulit pa ang pangyayari magiging red card na yun at matatanggal na sa laro si Sanji. Pagtingin nila kay Big Pan, hinahabol na nito sa Zoro na may dalang itak kaya nag-report ulit sa referee pero nagkunyari na naman na walang nakikita. Agad siyang pinigilan ni Usopp dahil matatanggal na siya kapag sinaktan na naman ang referee na Madaya. Maging si Luffy ay asar na din at siya na lang daw ang gugulpi sa referee. Nakabalik na si Sanji sa laro at nag-uunahan silang dalawa para makascore. Pagtalo nila kay Big Pan sobrang dulas ng mga balat nito at pinaikot-ikot pa sila na parang mga daga. Nakaabang lang naman ang dalawang kampi nito at alam ng announcer na bawal ang mga dala nilang armas pero ang Madaya na referee ay parang walang nakikita. Pinalipad naman ng dalawa kaya agad na sumugod ang mga Cole Okoy at ginamit kay Zoro ang Hamburg Hammer. Labis na ang pag-aalala nila Nami at sinundan pa ng Iron Elbow attack kaya labis na nasaktan ang bida. Ayon pa sa announcer, sa larong Groggy Ring hindi problema kung mapas lang man ang mga kalahok dito. Si Sanji naman ang sunod nilang sumambo at makikita nga dito na sobrang durog na sila. Hindi makapaniwala ang mga Straw Hat Pirates sa kanilang mga nakita at wala nang ang malay ang dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mga Foxy Pirates habang si Chopper ay naiiyak na naman dahil mukhang mananatili na siya sa mga kalaban. Kampante na din ang announcer na sila ang mananalo dahil mismatch daw ang laban sa mga halimaw nila. Bigla naman tumayo ang dalawang bida kaya nagulat ang mga pirata. Nagsalita naman si Foxy na gusto niya ng Monster Burger at isa-isang naglabas ng armas ang mga higanti. Magiging parang burger talaga sila kapag inabot ng mga armas nito. Maliwanag na red card na sana ang tawag dito pero ang Cole Okoy na referee nagpapanggap na naman na walang nakikita kaya galit na nga ang ating mga bida. Mabilis na sumugod ang tatlong higanti dala-dala ang mga armas. Pumalag naman si Sanji at pinagtatadyakan ng mukha ni Hamburg hanggang siya na ang napunta sa malaking pang-ipit ng burger. Nagalit naman si Pickles kaya madali siyang sumugod
pero hamarang si Zoro at ginamit niya ang no sword style. Tumilapon siya papunta kay Big Pan habang umiikot. Sinamahan pa ng tadyak mula sa galit na Sanji kaya labis ang pinsalang natamo ng higanti. Susugod ulit sana si Pickles pero sinipa ang mukha niya at tinamaan na din ang referee. Tatawag pa sana to ng red card pero nakuha na pala ni Nami ang mga baraha niya. Sa bandang huli nag-team up na ang dalawa kaya naman nagtagumpay si Zoro na makagol sa ring ng kalaban. Laking gulat ng mga Foxy crew sa kanilang nasaksihan habang ang Straw Hat Pirates ay tuwang-tuwa na. Sa sobrang galing ng mga bida napacheer na din ang kalaban kaya naman nagalit ang mayabang na si Foxy. Inuto naman ni Nami ang referee na bigyan ng whistle si Sanji kaya naman yun na ang signal na tapos na ang groggy ring. Wala siyang kamalay-malay nagsitumbahan na pala ang tatlo. Nag-celebrate ang ating mga bida kasabay na din ito ang pagpili ni Luffy kung sino ang kukunin niya. Kinakabahan naman ang mga pirata dahil ayaw nilang makuha. Si Chopper naman ay umiiyak pa din dahil gusto na niyang bumalik sa team. Bigla naman sinuggest ni Nami na kunin si Foxy para hindi nito magamit ang slow beam sa susunod na laro. Kinontra naman siya ng mga Foxy crew dahil isa daw yun pandaraya kaya naman dinamdam ni Nami ang sinabi nila. Tanging mga duwag lang daw ang gagamit ng ganun strategy at wala pang gumagawa nun sa buong kasaysayan ng Davy backfight. Ganun pa man nasa kamay pa rin ni Luffy kung sino ang kukunin niya habang sinasabi ni Foxy sa sarili na tatanggapin niya ng buo at ng ngiti kung kukunin siya ng Straw Hat Pirates. Alam niya din daw na gwapo siya at malakas kaya hindi malabo na kunin siya. Pinuri naman ni Robin si Nami na magkakaroon sila ng malaking advantage kapag kinuha ang kapitan ng kalaban pero ang apat ay ayaw siya maging miyembro kaya dinamdam na naman ni Foxy. Makalipas ang sandali, laking gulat nilang lahat sa naging desisyon ni Luffy dahil kinuha nito ang kabayong si Shelly. Napaiyak na lang si Chopper sa kanyang narinig habang pinapagalitan naman siya nila Nami. Nagpasalamat naman ang matandang si Tonjet dahil muli na naman silang magkakasama ng alaga niya. Pagkatapos noon nangako si Luffy sa mga kasama na mananalo sila sa susunod na laro para mabawi siya kaya naman naging kampante na din si Chopper. Round roller race naman ang laro sa pangatlong round kaya naghanda na rin sila Nami at Robin. Sila Usopp at Luffy naman ay parang relax lang dahil kumakain pa ang captain. Simula na agad ang laro pag narinig nila ang whistle habang ang mga defenders naman ay susunod lang kapag 20 seconds na. 5 minutes lang din ang tagal ng laro kaya kailangan nilang galingan. Tinawag na rin ang bawat koponan at isa-isa silang pinakilala sa mga manunood. Bigla naman lumapit si Cheetah kay Luffy dahil naamoy nito ang mabahong cheese na kinain niya. Pinaliwanag naman ng announcer na ang bawat kalahok ay meron coach at manager. Malaya din ang mga to na sumali sa laro. Napansin din nila na kulang ng isa ang Straw Hat Pirates pero sinabi ni Foxy na pumapayag siyang umulit ang isa sa kanila para maging patas ang laban dahil mabait naman daw siya. Nil-8 naman siya nila Nami dahil hindi naman totoong mabait siya kaya nalungkot na naman. Kinamayan pa rin naman siya ni Luffy para gamaan ang kalooban. Si Sanji naman ang tumayong coach nila at maingat nitong pinaplano kung sino ang mga players sa bawat round. Sa unang round si Porsche at Luffy ang unang maglalaban pero hindi pala marunong si Luffy ng rollerblades kaya pinagtawanan siya ng mga Foxy Pirates. Narinig na nga ang whistle at mabilis na kumilos si Porsche habang si Luffy naman ay bumagsak na pala. Ginamit na lang niya ang gum-gum balon at lumipas na din ang 20 seconds kaya natulungan na siya ng ibang kasama. Umatake naman ang mga defenders ng Foxy crew kaya tumilapon ang bida at nanalo ang kalaban sa unang round. Sunod naman na lumaban si Nami at sobrang bagal ng kalaban niya kaya madali siyang nakalamang. Bigla naman gumamit ng flower hypnosis si Porsche kaya nakatulog silang lahat. Paggising nila natapos na pala ang round ng kalaban kahit sobrang bagal nito. Nanalo na naman sila kaya nagyabang na naman si Foxy. Sa pangatlong round si Usopp na ang sunod na maglalaro pero kahit hindi pa simula, nagpapalusot na naman siyang may nararamdaman na sakit. Si Cheetah rin ang makakalaban niya kaya kinakabahan ng sobra si Usopp at sa kanya nakasalalay ang lahat para hindi sila matalo. Pag-start ng round sobrang bilis ng Cheetah at agad nitong natapos ang isang lap, habang si Luffy naman sa wakas ay nakatayo na rin sa rollerblades at nangako kay Chopper na mananalo sila.